God bless you, beloved Brother Roel. God bless you po. Manalangin po tayo. Opo, dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, misa pa po, mahal na Panginoon. Kami dumudulog sa iyong trono ng biyaya, mahal na Panginoon. Kami nagpapaabot ng dakilang pagpapasalamat, mahal na Panginoon. Sa bawat paglangis mo, sa bawat bahagi ng iyong banal na gawain, mahal na Panginoon. Napakasarap tawanin ng iyong presensya, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Salamat sa bahagi mula sa opening prayer, joyful, solemn song, mahal na Panginoon. Sa mga buhay na patutuo na nagsilbing kalakasan sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Sa bahagi ng pag-aawitan, special number, mahal na Panginoon, umabot sa trono ng iyong biyaya, mahal na Panginoon. Sa bahagi ng pagbibigay, sa susi ng pagpapala na nagmumula sa iyo, maraming salamat, mahal na Panginoon. At kami po, mahal na Panginoon, dadako sa pag-aaral ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon. Kahabagan mo po ako, mahal na Panginoon, ganun sa akin, wala po akong magagawa. Ngunit ang iyong banal na presensya, ang aking hihingi, mahal na Panginoon. Samahan mo ako ng iyong kapangyarihan, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At bigyan mo po ng sapat na pangunawa ang bawat namin ito, mahal na Panginoon. Upang dalisay mo ang bawat puso, mahal na Panginoon, makilala ka namin tunay, mahal na Panginoon, sa iyong kapangyarihan at sa iyong kabutihan, mahal na Panginoon. Hallelujah. At sa unang panalangin namin minamahal kagalang-galang na mahal na pastor at sa iyong dakilat makapangyarihang pangalan, sinasaway namin lahat ng hadlang ng kaway, demons of unbelief, doubts cast out right now. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Glory to God. Hallelujah. Una digit sa lahat, mga minamahal, ako po yung nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagduluwalhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po yung nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal kagalang-galang na mahal na pastor, beloved Honorable Pastor Wildis Rada Almeda, ang totoong tao ng Diyos, ang huling propeta sa aming at sa ating kapanahunan, beloved Papa. At patuloy nating inaalala ang kabutihan, pagtuturo, pagpapagal, pag-aalaga sa atin ng ating minamahal assistant pastor Lina C. Almeda, dearest mama. Ako rin po yung nagpapaabot ng aking pagbati sa aking beloved wife, sa aking mga anak, sa lahat ng aming mahal na mga kapatid, sa lahat po ng aking kapwa manggagawa, kapwa mangangaral, sa lahat po ng mga instrumentalist, mga awit, sa elders of the church, sa mga baguhan, sa mga datihan, at mga nanonood sa atin sa live webcast. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pagsamasamahin nating luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Mga minamahal, tayo totoong pinagpala sa lahat ng pinagpala. Tayo sa ating pagtitipong ito, ay alam natin tayo ay may kasiguruhan na kung sino ang nasa ating kalagitnaan. Ang sabi nga sa Mateo 18:20, for where 2 or 3 are gathered together, in my name, there am I in the midst of them. Kung 2 o 3 ang nagtitipon-tipon para sa kanyang kaluwalhatian, ako ay nasa kanila. Higit tayo sa 3, higit tayo sa 2, at ang ating pinag-uusapan ay ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo ay totoong pinagpala dahil ang presensya ng mahal na Panginoon ay nasa sa atin. Amen. Mga minamahal, sa buong sanglibutan, ang kanilang pag-unawa sa mahal na araw, pagdurusa, kalungkutan, kapigatian, especially today, pag sinasabi nilang Good Friday, kasi daw ngayon, patay ang Diyos. Yan ay sa ating paniniwala noon. Noon na hindi pa natin nakikilala ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ang araw pala ng Good Friday, ito pala ay hindi kapigatian. It is the goodness of God. Ito ay kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil itong araw na ito, dito natin ginugunita ang katagumpayan ng kanyang pangako. Amen. Sabi nga, inumpisahan to sa magandang balita, sa kabutihan kagad ng mahal na Panginoon. Ang sabi sa John 3:16, for God so loved the world. Diba? Talagang sapagkat gayon na lamang ang pagsinta
nino ng ating pinakamamahal na Panginoon sa sanglibutan, dito sa magulo, madilim na sanglibutan, na sa tingin ng tao, walang pag-asa dahil tayo balot na balot sa kadiliman. Na binigay ang kanyang isang bugtong na anak. Hindi marami, kundi yung isa at kaisa-isa na anak upang sino man sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito pa lang sa talatang ito ay meron lang isang matibay na pag-asa na binibigay ang ating pinakamamahal na Panginoon na dahil sa labis na kanyang pagmamahal, tayo ay may kasiguruhan. Hindi pagmamahal ng tao na pwedeng magpalit o pagmamahal ng isang relasyon na pwedeng mawala. Ito yung pagmamahal na ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating mahal na Panginoon ay tapat, hindi siya nagsisinungaling at siya ay nagtalaga, ibinibigay niya ang kanyang sinasabi. Kaya tayo, sabi nga, tayo ang pinagpala na nakakakilala sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito rin po sa atin, sabi nga, pag tinanggap mo ang mahal na Panginoon at ikaw'y nanampalataya, ikaw'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ay pangako kaya dapat nating lakaran. Sabi nga, kung ikaw ay mananampalataya, may pangako ang ating pinakamamahal na Panginoon, may gawa ang tao. Sinabi ng mahal na Panginoon, pinakita ko sa inyo ang aking pag-ibig, gawin niyo naman ang pananampalatayang sinasabi ko na sa aking bugtong na anak na aking pinadala dyan, kayo ay manampalataya upang wag kayong mapahamak. Talagang inihiwalay kagad tayo ng mahal na Panginoon sa kapahamakan. At binibigyan kagad tayo ng pangako, buhay na walang hanggan. Kaya po natin hinihimay-himay ang bawat talata dahil ito'y importante. Sabi nga, kailangan natin kilalanin ang salita ng mahal na Panginoon. Ang salita ng mahal na Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. At kung hindi tayo tatalimat, di natin uunawain ang nang malalim sa ating puso, tayo ay magkakaroon ng tinatawag na pagliligaw. Pero kung ikaw ay kilala mo, pag sinabi mo, kilala mo ba ang mahal na Panginoon? Oo. Si Jesus, kilala ko. Hindi ganun kababaw ang dapat pagkakilala natin sa mahal na Panginoon. Ang dapat pagkakilala natin sa mahal na Panginoon, kung sino ang ating pinakamamahal na Panginoon. Makikilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang mga iniwang salita upang ating aralin, ilagay sa ating puso, palaging isipin at palagi natin isagawa. Ito'y parang Google Map. Ito'y parang Waze. Ito ang ating future life plan na binigay ng mahal na Panginoon para sa atin. Ang sabi nga dito sa Hebrews 4:16, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala. Sino lalapit? Tayo. Na merong pagtitiwala sa luklukan ng biyaya. Sa luklukan ng biyaya upang tayo'y masipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Magsilapit, may utos ulit ang mahal na Panginoon, meron na namang paggawa ang tao. Dito natin mapapatunayan kung talaga nauunawaan natin ang salita ng mahal na Panginoon. Dahil sa lahat ng sinasabi ng mahal na Panginoon, meron kaagipat na gawa ng tao. Hindi ito parang sa eskwela na tinuturuan lang kayo gawin mo. Itong mga bagay na to kahit labag sa iyong puso. Minsan nga sa ating hanap buhay, kahit hindi mo gusto yung hanap buhay, ginagawa mo yun dahil hindi sa gusto mo, dahil yun to'y sa sweldo. Yun lang, dahil sa mga benepisyo. Pero sa mahal na Panginoon, maliwanag sinasabi ng mahal na Panginoon, tignan mo at alamin mo ang aking salita at ito'y bigyan mo ng buhay, gawin mo, dahil ito'y pakinabang sa'yo. Ganong ka-specific ang pagpapaliwanag ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi tayo tinuturuan ng mahal na Panginoon na magkaroon ng second thought. Binibigyan tayo ng mahal na Panginoon ng kabuuan pag-iisip. Pag-iisip na magkakaroon ng kapangyarihan sa sanglibutang ito na magkaroon tayo ng sapat na liwanag na ating lalakaran. Amen. Kaya sabi dito, ano ba sinabi nga? Upang tumulong sa ating panahon ng pangangailangan. At sabi rito sa Deuteronomy 10:12, at ngayon, Israel, ano hinihingi sa inyo ng Panginoon mo? Ano hinihingi ng mahal na Panginoon? Kung di matakot ka sa Panginoong mong Diyos. Hindi matakot dahil siya'y mabaksik. Matakot tayo dahil sa kanyang mga salita na hindi natin masusunod, tayo ang mawawalan, tayo ang mapapahamak. Kaya sabi nga, matakot ka dahil sa lahat ng salita ng mahal na Panginoon, ito'y pakinabang, ito'y makakaigi, ito ay buhay. Amen. Lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan. Ang kanyang daan ay ang kanyang salita.
ang salita ng mahal na Panginoon ay hinambing sa isang ilawan upang ang ating lakaran ay maging maliwanag. Hindi tayo kailangang madapa. Hindi tayo dapat magdalawang isip. Hindi tayo pinalalakad ng mahal na Panginoon sa isang madilim na landasin. Ang sabi nga, bibigyan kita ng ilawan, salita ng mahal na Panginoon na magiging silbing ilawan. Upang sa ating paglakad ay hindi tayo mapahamak at makita nating malinaw ang ating daraanan. Pag sinabing ilawan, hindi yan ang mga ilaw na ganyan. Ang ilaw ng mga yan ay magbibigay ng liniwanag kung saan siya nakafocus. Sa mga ibang lugar na hindi nagbibigay ng focus ng ilawan, sa liwanag na yan, ay hindi mo makikita ang sinag ng liwanag. Pero ang ilawan ay hawak-hawak ng bawat isa. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, hawakan mo ang aking salita sapagkat ito'y liwanag na iyong lalakaran sa iyong landasin upang ikaw hindi mapahamak. Kaya sinasabi tayo pinagpala. Bakit? Dahil ang ating pinakamamahal na Panginoon isa diyang napakabuti. Siya ay nakikita niya in spite of us. Pero sabi nga sa buong kalagayan natin, sabi nga ganito, ibigay natin, lumakad tayo sa kanyang daan, ibigin mo siya. Hindi mo siya iibigin kung di mo kilala ang mahal na Panginoon. Hindi tayo umiibig sa isang bagay para sa ating pakinabang lamang. Umiibig tayo naniniwala. Dahil tayo naniniwala, nananampalataya, at alam nating ito'y mabuti para sa atin. At ating paglingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa paano kapamaraanan, ang sabi nila, buong puso. Buong puso at buong kaluluwa. That is the whole composition of man. Puso, kaluluwa, isip, kalakasan. Pag wala yan, patay ang tao. Pero pag ito'y ginamit mo sa iba, lumalayo ka sa presensya ng mahal na Panginoon. Pero sabi ng mahal na Panginoon, ako ang buhay na nagbigay sa iyo. Ikaw ay lumakad ayon sa aking kalakaran para makita mo ang totoong buhay na lalakaran para sa iyong pakinabang. Pero sadya ang tao, sabi nga para bang my way, sa aking kapamaraanan. Minsan ang tao, pag maabot na ng mahabang panahon, para tayong nagiging pabaya, para tayong nagiging tiwala, kampante na sa ating sarili. Maihambing natin ang buhay natin ngayon kung papaano ang buhay ng ating mga unang mga magulang, si Adan at Eva. Dito natin makikita ang hambing ng kabutihan ng mahal na Panginoon noon pa man hanggang sa mga oras na ito. Ang sabi nga, nagkulang ang tao. Saan nagkulang? Nagkulang tayo, nagkasala ang tao. At hindi tayo umabot sa pamantayan at sa kaluwalhatian ng mahal na Panginoon. Pag sinabi mong nagkulang tayo, hindi sabihin lang na meron ka lang nagawa na isang bagay. Hindi yun ang pagkukulang. Ang pagkukulang is kabuuan. Kabuuan ng isang utos na hindi mo nasusunod. At hindi ito magkakaroon ng katarungan sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ito magbibigay ng kaluwalhatian o pagsambang tunay sa mahal na Panginoon. Kung tayo ay if we fall short. Kahit ngayon sa inyo, pag kayo nag-aaral sa eskwelahan, kung kayo ay deserving kayo, gusto nyo maging scholar, full scholar, 1 point matters. Yung isang puntos lang na hindi umabot sa pamantayan ng scholarship mo, napakahinayang para sa'yo. Dahil kailangan mo makuha yung full scholarship mo. Ganon din sa mga benepisyo pag kayo nagtatrabaho o kayo may mga negosyo. Kung hindi kayo umabot sa quota, sayang ang magandang kikitain nyo. So you work hard. Talagang pinagtatrabaho mo yan kahit walang tulog. Inilalaban mo ang panahon na yan para sa iyong pakinabang. Pakinabang na hanggang sa lupa lamang. Pero sinasabi ng mahal na Panginoon, ang gagawin mo ay hindi pang lupa, bagkus sa piling ng pinakamamahal na Panginoon sa buhay na walang hanggan. Amen. Kasalanan. Kaya bang bayaran ng tao? Hindi kaya ng taong nabayaran ang sarili nating kasalanan dahil hindi natin alam ang totoong kapamaraanan. Sabi nga, for the wages of sin is death. Ang kabayaran sa kamatayan, sa kasalanan ay kamatayan. So, anong gagawin natin? Paano tayo magbabayad ng ating kasalanan? Kung tayo mamamatay, tayo ba ay deserving sa ating pagkamatay upang babayaran natin ating kasalanan? Pwede siguro, hindi mo na kailangang mamatay. Meron nga dyan, makulong ka lang ng 2 months, 4 months, 1 year, 2 years, sapat na para mabayaran mo. Pero kabayaran yun sa utang mo sa tao. Kasalanan sa hangganan ng tao. Sabi nga, ang batas ng tao ay may hangganan hanggang lupa lamang. Pero ang batas na mahal na Panginoon sa lupa at sa kanyang piling, sa kanyang kalangitan. Amen. Kaya ano sinasabi dito sa Ezekiel?
Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katwiran at gumawa ng kasamaan at gumawa ng ayon sa kasuklam-suklam, mabubuhay baga siya? Sa kaniyang pagsalangsang ng kaniyang isinalangsang at sa kaniyang kasalanan na kaniyang ipinagkasala, sa mga yun, mamamatay siya. Amen. Ibabalik ko ngayon kayo sa panahon ng ating mga unang magulang, si Adan at Eva. May binigay na kautusan ang ating mahal na Panginoon nung nasa hardin sila. Lahat ng bagay ng mga naririto ay pwede mong kainin. Pwede mo siyang, kumbaga you have all the rights para pakinabangan ito. Basahin po muna natin sa Genesis 1:27 and 31. Sa Tagalog na lang po. Sa aklat po ng Genesis chapter 1 verse 27 and 31. 27 and 31. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos. Siya nilalang siya nila na lalaki at babae. 31. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito napakabuti at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Amen. Amen. Ano sabi? Ginawa ng mahal na Panginoon ang tao, babae at lalaki. At nakita niya lahat ng kanyang ginawa ay napakabuti. So, from the very start, sa lahat ng ginawa ng mahal na Panginoon, hindi nagkamali ang mahal na Panginoon at walang ginawang hindi tama ang mahal na Panginoon. Huwag nating sabihin na, baka nagkamali ako, kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi pinagkakaloob ng mahal na Panginoon ang kamalian. Dahil ibinigay sa atin ang kapamahalaan pumili. Sabi nga sa Deuteronomy, this day I give you life and death. Buhay at kamatayan. Pero sabi ng mahal na Panginoon, choose life. Nakita nyo? Binibigyan tayo ng mahal na Panginoon ng kapamaraan ng pumili. Buhay o kamatayan. Nasa sa atin na yun. Pero dahil ang mahal na Panginoon ay sadyang napakabuti, ano sinabi ng mahal na Panginoon? Choose life. Para hindi tayo mapahamak. So, tinuturuan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ano nangyari dito sa Genesis 2:16 and 17? Pakibasa po sa Tagalog na lang. Genesis 2:16 hanggang 17. Dito po sa Genesis Kapitulo 2, talata po 16 hanggang 17. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Tatapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Amen. Sa Genesis 3, 1 hanggang 4 naman po. Magkaruktong po kasi yan. Genesis 3, 1-4. Genesis Kabanatang 3, ang talatay 1 hanggang 4. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Amen. Ano sabi? Pag kumain kayo, mamamatay. So, ang kamatayan, nilikha ng mahal na Panginoon. Nilikha ng mahal na Panginoon ng walang kapangyarihan.
Magkakaroon lang ng buhay o kapangyarihan ang kamatayan kung ikaw ay gagawa ng kasalanan. Magkakaroon siya ng power. Pero sin is powerless. Wala siya. Ni ang diablo, hindi siya ang may akda ng kamatayan dahil wala siyang inakda. The devil doesn't create anything. Wala siyang nagawa. Wala siyang silbi. Ang gusto lang niya, agawin ang kapangyarihan na pinagtitiwala ng tao sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sinasabi niya, hindi ka mamamatay, kumain ka. Kasi gusto niya magkaroon ng kapangyarihan ang kamatayan. Gusto niya, pag nagkaroon ng kamatayan ng tao, ang sisisihin niya, ang sisisihin, ang mahal na Panginoon. Bakit ba namatay? Ba't nagkaroon ng ganyan? Kala ko kontrolado lahat ng mahal na Panginoon. Pero sabi nga rito, ang kamatayan walang kapangyarihan hanggat hindi ka gumagawa ng masama o kasalanan. Sin will have power, o death will have its power kung we will make sin. Maging malinaw po tayo. Ang tao hindi makasalanan. Dahil lang sa kanyang hindi paghawak sa salita ng mahal na Panginoon, hindi niya nasunod. Kaya binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi dito, sa Genesis 3:14, sa 15 na lang. Dahil sa ginawa ng serpente kay Adan at Eva, ay nagkaroon sila ng kasalanan. Dahil dito, hindi pwedeng magkasama ang walang kasalanang Diyos sa may makasalanang tao. So it's time for them to go. Panahon na para sila'y umalis. Pero sabi ng mahal na Panginoon, makikita nyo, ang lahat na nangyayari sa ating planado ng mahal na Panginoon since they start. Ang sabi ng mahal na Panginoon, bago umalis o paalisin sina Eva at Adan. Ano sabi ng mahal na Panginoon? Sa serpente at kay Eva. At paggagalitin ko ikaw at ang babae, serpente at ang babae, at ang inyong binhi at ang kanyang binhi, ang bunga ng serpente at ang bunga ng babae. Ang bunga ng babae ang siyang dudurog sa bunga ng serpente. At ang dudurog naman sa sakong ng bunga ng babae ay ang bunga ng serpente. If we have to face reality, dito pa lang nakita na natin ang kapamaraan ng gagawin ng mahal na Panginoon. Hindi kayang gawin ng tao. By that time, sabi nga lahat ng bagay ginawa na ng mahal na Panginoon. Meron pong isang talata dito. Ang sabi di ba tinatawag sina Adan at Eva? Ang sabing gano'n ng mahal na Panginoon, Eva, Adan, nasan kayo? Narito po kami. Hindi kami makaharap dahil kami hubad. Nahihiya po kami. Ang sabi ng mahal na Panginoon, sino nagsabi sa inyo hubad kayo? Meron ba kayong, kinain nyo ba ang puno ng karunungan? Sabi niya ang serpente daw. Alam niyo ang ginawa ng mahal na Panginoon, ganito. Bago sila palabisin, alam ng mahal na Panginoon ang kailangan ng tao. Ang mahal na Panginoon ang unang-unang gumawa ng sakripisyo. Ang mahal na Panginoon gumawa ng isang saplot, gawa sa balat ng hayop. So ang mahal na Panginoon, ang unang gumawa ng isang bagay na para magkaroon ng alay. Ang ginamit na hayop para dito ay walang mga kasalanan. Maayos na mga hayop. At ito'y kanyang pinasuot kay Adan at Eva. For what reason? Bakit pinasuot ng mahal na Panginoon kay Adan at Eva ang balabal na yon, nagawa sa balat ng hayop? For them not to be shamed. Hindi sila lumagay sa kahihiyan. At ang sinasabi ng mahal na Panginoon, na habang nilalagay yun, goodness and mercy will be with you in the days of your life. Hindi pwedeng akuin ng mahal na Panginoon ang kasalanan doon sa paraiso. Pero may kapamaraanan ng mahal na Panginoon magbigay kaagad ng pangako sa kanyang kapamaraanan. So paglabas ni Eva at Adan sa paraiso, may bit-bit na silang pangako.
May bitbit silang pangako na galing sa mahal na Panginoon. Kaya nga sinasabi dito, pagkatapos ng mga bagay na yun, anong sinabi sa Hebrews? Sa Hebrews 9:22 to 24. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban sa pagkatubos ng dugo, ay walang kapatawaran. Sabi sa Ingles, and almost all things are by the law purged with blood. And without shedding of blood, there is no remission. It was therefore necessary that the pattern of things in heaven should be purified with this. But the heavenly things themselves with better sacrifice than this. Kasi una, ang inaalay ay yung mga hayop. Never nag-alay yung ating forefathers ng mga hayop para patawarin ang tao sa kasalanan. Nag-offer lang sila ng mga dugo ng hayop for favor. Pero hindi remission. Favor from God na matugon ang kanilang panalangin. Pero dito, ang purpose ng mahal na Panginoon is for redemption, for remission ng sin. Sabi nga, for Christ is not enter into the holy place with hands. Hindi dumating ang mahal na Panginoong Hesus dito sa kapamaraanan ng tao. Hindi nagkatawang tao ang mahal na Panginoon sa kapamaraanan ng tao. Hindi siya ang pinanganak ni Maria sa kapamaraanan ng tao. Dahil hindi po pwede sa binhi ng tao manggagaling ang magliligtas sa tao. Because mula nung lumabas sina Eva at Adan, bit-bit na nila ang kasalanan. Kaya nga, yung kasalanan na bit-bit nila ay nagbunga sa kanila ng kamatayan na bit-bit natin hanggang sa mga oras na ito. Pero sa ating kapanahunan, sa atin dito, hindi natin tinitignan ang kamatayan ay katalunan. Ang kamatayan sa atin ngayon ay pagpapala. Mabuhay o mamatay, kung ikaw'y nasa mahal na Panginoon, ito'y pagpapala. Hindi tayo pwedeng umalis sa ganung katayuan. Ang sabi ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, kaya nga ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan. Ipagtrabaho mo ang bawat gagawin mo sa iyong buhay na merong pureness, kadalisayan. Kaya palagi tayong tinatanong ng ating minamahal at gagalang-galang na mahal na pastor, especially pag meron tayong mga problema at lumalapit tayo sa ating kagalang-galang ng mga magulang sa mahal na Panginoon para magpapanalangin. Ang unang tinatanong ng ating minamahal ng mga magulang sa mahal na Panginoon, ano nagawa mong pagkakasala? Saan ka nagkulang? Dahil alam ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, ay kasalanan ay bunga. Ang kamatayan ay bunga ng kasalanan. O yung mga karamdaman, yan ay bunga ng kasalanan. Kaya nga sabi, ingatan natin. Dapat tayo maging maayos sa lahat ng mga bagay. Dahil sabi nga ganito, hindi po pwede na ang dugo ng ordinaryong tao maglilinis sa atin. Pero bakit ganun? Pag sa ordinaryong tao, tulad sa atin, if we are in emergency, nasa panganib ang buhay natin, kailangan ang ibigay sa'yo, dugo rin ng tao. Hindi pwedeng dugo ng hayop. Dahil iba ang linya ng dugo ng hayop sa tao. So ang dugo ng hayop para sa hayop, ang dugo ng tao para sa tao. Pero ba't hindi na lang yun ang gamitin natin, ang dugo natin, para pantubo sa ating kasalanan? Pero sabi ng mahal na Panginoon, anong kapangyarihan meron ka? Para linisin ang kasalanan na meron ka pa rin kasalanan. So ang mahal na Panginoon bilang Diyos na katawan tao, sabi nga, yung kanyang sarili na bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ginawa niyang kasalanan para tubusin ang kasalanan ng tao. He make himself a sin even though he's sinless. Dahil yung kanyang dugo na dalisay, yan ang magbibigay buhay sa atin. Yan ang magbibigay buhay sa lahat ng kanyang nilalang. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang siya lang merong karapatan tubusin tayo sa ating kasalanan. Kung iisip-isipin lang natin, o di pwede pala tayong magkarang kasala, tapos hingin ng kapatawaran. Ang sabi nga paano kung wala nang bukas? Paano kung mamaya iba na ang panahon? Wala naman nakakatiyak ng bukas. Kaya nga sabi, di ba, ngayon ang panahon. Kung wala ang Espiritu na mahal na Panginoon sa'yo, hanapin mo ang Espiritu na mahal na Panginoon. Dahil now
is the time. Hindi bukas, hindi mamaya. Remember po, 3 years ago, ang ganda ng buhay ng kada tao sa buong mundo. Talagang abundant, iba-ibang bansa. Pero split of a second, nagkaroon ng COVID. Hinto lahat. Walang katiyakan ng tao. Kung iisipin natin na tayo magpa-banjing-banjing o mag-very relax lang tayo, sa hinihingi ng mahal na Panginoon, makipagkasundo kayo sa kalooban ng aking inaalay sa iyo. Kung hindi mo bibigay ang panahon na yan, paano ngayon kung in split of a second, nandiyan na sa harap mo, mahal na Panginoon? Alam niyo po, meron akong isang pagkakataon na natanong ko po ang ating minamahal, kagalang-galang na mahal na Pastor Dires Papa. Sabi ko, Dires Pa, kung darating po ang mahal na Panginoon, ngayon na, ano po ang sasabihin ng mga kapatiran? Ang ini-expect kong sasabihin ng ating kagalang-galang na mahal na pastor, ang lahat ng kapatiran ay maghihiyaw. Salamat sa mahal na Panginoon, dumating na mahal na Panginoon. Pero iba ang lumabas sa bibig ng propeta ng Diyos. Alam niyo ang sinabi, ang sasabihin ng karamihan ng mga kapatiran, wag muna. Sabi ko pa, bakit wag muna? Dahil sila ay para bang, they're just feeling time. Parang meron pa naman bukas. Ano sinasabi ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon? Ang bawat takbo ng ating buhay, isipin mong ito na ang huli. Kahit sa inyong pakikinig sa salita ng mahal na Panginoon, kung kayo'y makikinig ng half-half na may pananampalataya, at sasabihin mong kalahati, bukas ko na lang ibibigay, baka dumating ang mahal na Panginoon, kalahati lang pala ang dala-dala mong pananampalataya. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ngayon ang panahon, kuhanin mo ng buong buo ang pagmamahal ng mahal na Panginoon na ibinibigay sa iyo. Kailan mangyayari ang panahong ito na meron pang isang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang bababa at bibigay muli ang buhay sa taong makasalanan? We are so blessed, mga minamahal. Alam mo bakit? Dahil tayo'y nahasikan ng salita ng mahal na Panginoon, pinanalangin, pinagpagal tayo ng tao ng Diyos upang makarating sa atin ang mensaheng ibinibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon para malagay sa bawat puso ng bawat isa. Hindi tayo nakinig, mamaya pag-uwi natin, iba na naman. Narito tayo mula alas 10 o mas maaga pa, matatapos tayo na hindi natin alam kung maka-later pa. Sabihin na natin 10 hours tayong naririto. There are 24 hours in a day. Merong 14 hours na maiiwan sa inyo. Saan nyo gagamitin yun? Yung 10 hours na narito tayo, wala tayong ginawa kundi magpuri, magluwalhati, dakilain na mahal na Panginoon. Pero doon sa 14 hours na paglabas natin dito, anong buhay ang dala-dala naman natin? Ang sabi, dito, sa loob at labas, iisa tayo. Dahil yun ang buhay natin bilang anak ng mahal na Panginoon. Sabi nga tayo, pag nasa bahay tayo, walang gawain, yun ang totoong buhay natin. Kung iba yun buhay natin, kesa sa buhay natin, pag nasa loob tayo ng pananambahan, hindi tayo buong 100% na totoong anak ng mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, huwag mong sayangin ang dugong ibinigay ko sa iyo. Huwag mong sayangin, dumaloy ang dugo ko sa iyo para ikabuhay mo. Huwag mong sayangin na konting dugo ang kukunin mo. Huwag mong piliin. Dahil ang dugong ibinibigay ko sa iyo ay dalisay na dugo. Totoong dugo na magbibigay sa iyo ng kapangyarihan bilang maging anak ng mahal na Panginoon. Anytime, marami nagsasabi, anytime ang gera pwede mangyari. Ilang panahon at ilang kaganapan na nangyayari sa West Philippine Sea. It is parang mitya lang eh. Konting kiskis lang, may puputok. Kung umabot tayo sa sukdulan na tinatawag na digmaan, saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Magtatago? Hindi yun sinabi natin mga magulang sa mahal na Panginoon. Dumating man ang digmaan, dumating man ang dilubyo, ang mga anak ng mahal na Panginoon patuloy na nagtitipon upang luwalhatiin ang pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa pangalan ng mahal na Panginoon, dahil sa presensya ng mahal na Panginoon, may kapangyarihan. May kapangyarihan ng mahal na Panginoon dahil ang kanyang dugo binigay sa atin. Binigay para sa atin magkaroon tayo ng kapangyarihan. Sabi nga ng mahal na Panginoon, nung after niyang, di ba, pinarusahan siya.
Kung makikita nyo yung senaryo ng paano pinarusahan ng mahal na Panginoon, lahat ibinintang sa Kanya. Ang nagbibintang sa Kanya, mga high priest, mga leader ng relihiyon. Kasi ang stake doon, hindi naman ang emperor ng Roma. Ang stake dito, yung religious sector. Bakit? Kasi ginagawa ng mahal na Panginoon ang mga gawa sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon na hindi nila kayang gawin. Kaya dumarami ang nananampalataya sa mahal na Panginoon. Kaya sila noon nabahala. Kaya sabi, sa lahat na aking pinagaling, sa lahat ng inyong mga sugat, sa inyo lahat ng mga suralin, akin yan, sabi ng mahal na Panginoon. Akin yan. Hanggang sa kanyang paghihirap, sa kanyang putong ng tinik, sa lahat ng kanyang inalapus na sa kanya, hindi siya kumibo, hindi bumuka ang kanyang bibig. Dahil inangkin niya na ang sayo para sa kanya. Gaanong kapangyarihan ng mahal na Panginoon? Papunta na lang siya sa Kalbaryo. Dala-dala niya ang krus. Merong dyan na isang ketongin. Dumaan lang at tinanaw lang niya. Paglabas niya, magaling yun. Pati yung kinuha ng mahal na Panginoon. Pinako na mahal na Panginoon sa krus. Pati doon, sinabi niya, today you will be with me in paradise. Walang sinayang ang mahal na Panginoon para magligtas. Kaya huwag tayo magkaroon ng panahon, sayangin ang binigay ng mahal na Panginoon para sa atin. Hindi tayo magkakaroon pa ng muling pagkakataon. Yung pagkakataon ngayon, mga binamahal, ngayon. Bigyan natin ang kapangyarihan salita ng mahal na Panginoon. Huwag tayong magpaging para bang may bukas pa. Walang bukas kung hindi loobin ng mahal na Panginoon. Ang binibigay ng mahal na Panginoon, pag-asa. Pag-asa sa bawat isa na may nahihinaan. Tayo ay pinagpala dahil mabuti ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Pagkatapos baba ang mahal na Panginoon sa krus, patay ang mahal na Panginoon. Sabi nga niya, it's finished. Saan ang punta ng mahal na Panginoon? Dahil sa Kanya, nasa Kanyang kasalanan. Ang kasalanan, nasa mahal na Panginoon. Sigurado ang punta ng mahal na Panginoon, impyerno. Pero hindi siya nagalintana. Dahil sabi niya, sa lahat ng nagtiwala, sa lahat ng bitbiting ko kasalanan ng tao, sinasabi niya sa tao, this battle is mine, not yours. Akin ang pakikipagbakang to. Akin lahat ito. Hindi kayo aabot dito. Dahil kinuha ko na ang para sa inyo, ang bibigay ko lang sa inyo, ay ang buhay na walang hanggan. Kung tatanggapin nyo, kung tunay sa inyong mga puso. Sabi ng mahal na Panginoon, malayo pa man, binigay na ng mahal na Panginoon ang kanyang kabutihan. Huwag natin sayangin, mga minamahal. Hindi taon-taon pwede tayo mag-usap ng ganito. Hindi araw-araw pwede tayo mag-usap ng ganito. May panahon lang na binibigay sa atin. May panahon lang para makinig. May panahon para mag-aral. May panahon para isagawa. At may panahon para isabuhay ang kamangamanghang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ang ating trabaho. Marami sa inyo. Bakit tayo may pagsubok? Bakit tayo sa ating mga patutuo? Sa dami-dami ng patutuo. Nakita nyo, sa lahat sa ganito, may karamdaman na ganito. May pag-aaway na ganito. Lahat ng nandiyan sa mga paglalahad ng patutuo. Pero katapos-tapusan, anong sabi? Salamat sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon dahil may Diyos na tunay na nagmamahal. Kahit sabihin natin ilang libong taon ang dumaan. Sabi nga, ang pangako ng mahal na Panginoon ay sasayo. Hindi mawawala. Tandaan niyo, huwag yung isipin, matagal na akong Kristiyano. Matagal na akong Kristiyano. Bakit hanggang ngayon hindi ko pa maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon? Dahil ayaw mong damahin. Dahil ayaw mong tanggapin. Ang presensya ng mahal na Panginoon ay parang pagpapala ng mahal na Panginoon. Darating sa iyong mga kamay kung ito'y nakabuka. Kung ito'y nakatiklop, walang pagpapalang darating sa iyo. Kung hindi bukas ang puso nyo, anong tatanggapin nyo? Walang presensya ng mahal na Panginoon. Sabi nga, mahalin natin ang mahal na Panginoon ng buong puso. Diyan naninirahan ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng mahal na Panginoon, I give you pastor according to my heart. Bakit binigyan tayo ng pastor ayon sa puso ng mahal na Panginoon? Dahil ang ating kagalang-galang na mahal na pastor, ang siyang nakasumpong sa puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung nakaramdaman ng mahal na Panginoon, etong taong to pinagtrabaho niya na abutin ang aking puso. Sabi ng mahal na Panginoon, ngayon, ayon sa aking puso, ikaw ang pastor na mangangalaga sa aking mga anak.
Ngayon, yung mga bagay niyon, aksayahin pa natin. Saan kayo makakakita ng ganitong gawain? Gawain na sa sandaling panahon? Sandaling panahon, magagaling mananalita. Madami silang mga magagandang mga bahay pananambahan. Magaganda ang kanilang mga sasakyan. Magaganda ang kanilang mga negosyo. Pero doon nakatuon ang kanilang buhay. Pero tayo, saan nakatuon? Meron o wala, purihin natin ang mahal na Panginoon. Meron karamdaman o wala, purihin natin ang mahal na Panginoon. Dahil sabi ng mahal na Panginoon, ikaw ay akin. Ang dugong nasa iyo ay galing sa akin. Ikaw ay portion ko. You are my part. You are my son and daughter. Mga minamahal, darating ang panahon, hindi natin alam kung kailan. Pag tumunog ang trumpeta ng mahal na Panginoon, pag sinabing trumpeta ng mahal na Panginoon, hindi ito mahina. Ito'y malakas. Kung ika'y may Kristo sa puso, ito'y iyong pinapasalamatan. Kung ika'y walang Kristo sa puso at ika'y kinaririto pa sa gawaing sanlibutan, ikaw ay magugulumihanan. Magkakaroon ka ng dalamhati, mahal na Panginoon. Bakit ko sinayang ang panahon? Bakit bimilang ako ng panahon na ako'y Kristiyano sa pangalan? Mahal na Panginoon, bakit yung puso ko hindi sumunod? Tulungan mo ko, mahal na Panginoon. Gusto ko ang aking puso, ang aking isip, ang aking kalakasan ay para sa iyo, mahal na Panginoon. Hindi ang ibang tao magbibigay sa atin yan, mga minamahal. Ang magbibigay sa atin yan, tayo. Tayo na sabi ng mahal na Panginoon, pumili ka, buhay o kamatayan. Sabi ng mahal na Panginoon, choose life. Dahil sa buhay, makakasama mo. Ang mahal na Panginoon, lahat ng bagay mula sa unang pagkakasala ng tao, gumawa na siya ng kapamaraanan. Huwag natin sayangin sa panahon natin ngayon. Yung kapamaraanan na binibigay ng mahal na Panginoon ay masayang pamuli. Isipin natin, mga minamahal, ang Diyos ay palaging nandyan. Bukas, sa araw ng linggo, doon natin makikita ang katagumpayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam nyo, nung namatay ang mahal na Panginoon, the rest of the apostles, nagkaroon ng takot. Nagkaroon sila ng takot dahil namatay ang nangunguna sa kanila. Hindi nila alam kung kailan sila uliin o kailan ulit sila, pati sila patayin. Kaya sila nagulumihanan. Nagugulumihanan sila sa takot. Pero hindi nila alam, ang mahal na Panginoon, nakikipagbaka para sa atin. He was fighting for our sin. He died for our sin. Wala tayong gagawin kundi manampalataya lang sa mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, ang kinin mo ang binibigay ko sa iyo. Hindi pwedeng ibigay sa iyo ng iba to dahil wala silang kapangyarihan. Ako ang may kapangyarihan. Ako ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Walang ibang pwedeng magbigay sa atin ng totoong pagmamahal, pagkalinga, kundi ang buhay at pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo magkakamali, mga minamahal. Dumating man ang mahal na Panginoon sa oras na to, tatayo tayo na nakataas ang ating kamay na sinasabi, salamat, mahal na Panginoon, sa pagmamahal na binigay mo sa akin. Hindi ko kayang bayaran to. Sabi nga, meron bang langit? Ang langit ay isang lugar lamang. Magkakaroon lang ng presensya yung pag nandun ng pinakamamahal na Panginoon. Ganon din tayo. Magkakaroon tayo ng kapangyarihan kung ang presensya ng mahal na Panginoon na nasa iyo. Walang buhay ang langit kung wala ang presensya ng mahal na Panginoon. Walang buhay ang Kristiyano kung walang presensya ng mahal na Panginoon. Huwag po natin sayangin, mga minamahal. The goodness of God is in our hand. In our choice. Bibigay ko sa inyo yan. Ang akin, sabi ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, patuloy niyong ipangaral ang mabuting balita. Ibinibigay ko sa inyong mga kamay ngayon ang panahon mamili. Ibinibigay ko po sa inyo, mga minamahal, kung paano yung pagtatrabaho upang makita natin ang mahal na Panginoon ng mukhaan. Tumayo po tayong lahat at pasalamatan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Awitan po natin ating pinakamamahal na Panginoon.